where the call is to Allah, where the call is to Allah. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Ako ay nagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway ang pagtitipon na ito ay ibilang niya sa timbangan ng ating mabubuting gawain sa araw na walang pag-aalinlangan. Amin ya Allah. At dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng ating natutunan sa maghapong ito ay maisabuhay natin, makinabang ang ating sarili at ang iba sa atin. Amin ya Allah. At dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalooban pa niya tayo ng maraming gantong pagtitipon, at biyayaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga kapatid natin na naging dahilan upang mangyari ang kaganapang ito. Lahat ng gumugol ng kanilang salapi, mga nagtrabaho, mga nagbigay ng kanilang oras na ang kanilang pakay ay kaluguran sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mga kapatid sa Islam, marahil sa mga nagdaang lecture sa maghapong ito, siguro malinaw na sa atin o nadagdagan yung pag-unawa natin sa salitang hijrah. Sapagkat yun ang tinatalakay natin, mga kaganapan na nangyari sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng Makkah at sila ay napunta na sa Madina. At bilang karagdagan, babasahin ko ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, silang mga binawian ng buhay ng mga malaika. Innal ladhina tawaffahumul malaika, sabi sa isang tafsir, silang mga pinarurusahan ng mga anghel. Pinapalo, hinahataw. Zalimi anfusihim, sila ay mga hindi naging makatarungan sa kanilang sarili. Tinanong sila ng mga anghel, fima kuntum, ibig sabihin, bakit kayo narito? Bakit kayo nasa kaparusahan? Qalu, nagsalita itong mga pinarurusahan, kunna mustad'afina fil ard, mahihina kasi kami sa lupa. Ang tinutukoy, yung mga hindi nila maisagawa yung kanilang pananampalataya dahil sa kapaligiran. Hindi ka makapagsala dahil sa paligid, pinipigilan ka. Hindi ka makapag-fasting, hindi ka makapagzakat, hindi mo masuot yung damit pang Muslim, and so on and so forth. Kunna mustad'afina fil ard, hindi namin nagampanan yung aming pagiging Muslim dahil yung lugar hindi akma. Anong sabi? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ang sabi ng mga anghel, hindi ba't malawak ang lupa ni Allah
at kayo ay maghijra doon. Subhanallah. Ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Yung mga taong yon, ang kahinatnan nila ay impyerno at masalimuot na hantungan. Ano ibig sabihin? Hindi tinanggap yung kanilang pagdadahilan na hindi namin magampanan yung aming pagka-Muslim sa lugar na ito. Siguro may nakaka-relate sa Pilipinas, baka 10 years ago, 20 years ago, sa Mindanao, sa Visayas, Allahu a'lam. Hindi namin magampanan yung aming pagka-Muslim. Mustad'afina fil ard. Minority kami. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa ayah na hindi tinanggap yung kanilang pagdadahilan at sila ay sa impyerno. Wa'udhu billah. Alam takun ardullahi wasi'ah. Hindi ba malawak ang lupa ni Allah? Pumunta ka dun sa lugar na magagawa mo yung pananampalataya mo. Kanya naman ipinag-utos ang hijrah. At yung mga nagdadahilan, kung sakaling dumating sila sa lugar na malaya nilang magagawa yung kanilang pananampalataya, gagawin ba nila? Pag pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng kailangan mo para masamba siya, gagawin mo ba? Ang lahat-lahat ng batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, susundin mo ba? So mga kapatid sa Islam, tingnan natin kung paano isinabuhay ng mga sahaba ang Islam pagkatapos ng hijrah. Kung nagawa at paano nila ginawa at paano tayo makakakuha ng aral. Ang unang pagbabanggit natin ay ang pagpapababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga batas. Yung mga pinagbabawal. Meron ako sasabihin sa inyo mga kapatid sa Islam. Alam niyo ba na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagdawa ng maraming taon, 10 taon sa Makkah at 13 taon sa Madina. Ito ang paghahati. Alam niyo ba na lumipas na ang 10 taon, hindi pa haram yung alak? Of course, hindi to good news para sa mga umiinom ng alak, ha? Pero meron akong gusto ipakita. Lumipas na yung 10 taon, ang dami ng Muslim noon. At pagdating nila sa Makkah, dito palang ipinagbawal ng tunay na pagbabawal ang alak. Ang tahrim, bawal yung alak. Si Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamag-anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyuhin niya. Isang magiting na sahaba. Radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isang beses, isang araw, siyang nagririwaya, siyang nag-uulat. Sabi niya, nagkita-kita kami sa Madina na to, pagkatapos ng hijrah. At lahat ng babanggitin natin ay sa Madina. Dahil napanood na natin yung Makkah kanina. Sabi niya, isang araw, nagkita-kita kami. At yung isa sa amin ay may dalang ulo ng kamelyo na roasted. At yung iba may dalang mga alak. At nagiinuman kami. Napasarap ang inuman. At pag sumasarap ang inuman, sumasarap ang talakayan. Hanggang sa nagdebate kami. Nagdidebate kami kung sino ang magiting, ang Ansar ba o Muhajirun. Subhanallah. Sino to? Mga sahaba. Nagtatalo sila. Sino magaling? Ansar ba? Muhajirun. Sila yung ganito, sila yung ganyan. At nagiinuman sila. Sa tindi ng debate nila, by the way, alam natin yung Ansar at Muhajirun? Sino nakakalam ng Ansar at Muhajirun? Hello? Sorry, hindi ko kayo nakikita. Pero, alam ba ng Muslim sa panahon natin ngayon yung Ansar? Pakitaas kamay para may idea ko. Konti Isa pa. Alam ba natin ang Ansar? Yung totoo. Okay. Ang Ansar, sila yung mga Muslim sa Madina at yung Muhajirun, yung mga umalis ng Makkah. Dalawa yung klase ng Muslim nun. Yung mga galing sa Makkah at umalis sila doon, nahirapan sila doon, kasama nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at dumating sila sa Madina. So dalawa. Yung Ansar, sila yung tumanggap sa mga Muhajirun. Welcome sa Madina. Sino yung nag-inuman?
lagpas na yung panahon ng Makkah, napahirapan na sila, pinalayas na sila, pinarusahan na sila ng mga Quraysh, nasa Madina na tayo ngayon. Nag-inuman ng alak at nagdebate sila, mas magaling yung Ansar, mas magaling yung Muhajirun, mas magaling yung Ansar. Nung nalasing sila, nagbuntalan sila, ang kinikwento ko mga sahaba, tingnan natin yung aral mamaya. Baka umalis ka na sa lecture na ito tapos hindi mo tinapos at natatak sa isip mo, nagiinuman pa rin mga sahaba eh. Huwag muna kayo umalis! Hanggang sa nagbuntalan sila, nagkaroon ng sugat si Waqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Lumipas yung ilang mga araw, kinuwento niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ganito po yung nangyari. May nagdala ng ulong kamelyo, meron kaming pulutan, may nag-inuman, nagdebate kami, at ito po ang sugat ko dahil sa alak." Nung pagkakataon na yun, ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang aya sa Quran, pagbabawal sa alak. Anong sabi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. O kayong mga mananampalataya, tunay na ang alak, sugal, mga ribulto. Kamakailan lang, kahapon, nakita natin pinagkaguluhan yung ribulto, yung itim. Wal azlam, pati yung mga mahilig maniwala sa mga pamahiin. Ano sabi ni Allah? 4. Alak, sugal, ribulto, swerte-swerte. Tanggalin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga negosyante naming mga kapatid na nagpapapaniwala sa mga swerte dahil ito ay shirk. Sabihin nyo, amin! Subhanallah. Nakikita natin ito. Kabilang to, 4. Rijsun min amali syaitan. Ito ay karumal-dumal na gawain mula sa syaitan. Fajtanibuhu, pakalayuan ninyo ito, la'allakum tuflihun, naway magtagumpay kayo. Diretsong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung alak na yan, pakalayuan nyo dahil masama yan sa inyo, karumal-dumal na gawain ng syaitan, at naway magtagumpay kayo. Subhanallah. Nang marinig ito ng mga sahaba, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ang sabi niya, intahayna. Tapos na. Bakit? Inaasahan nila na ipagbabawal ito ni Allah. Expected. Dahil sa masamang dulot nito, sa pag-aaral ng Sharia, hindi pinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung batas yan. Bawal yan. Hindi. May tadrij. Dinahandahan sila. At nang marinig nito ni Umar radhiyallahu anhu, sabi niya, intahay na. Tapos na. Pinagbawal na. Si Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nung ipinababa itong aya, galing kay Allah, ipinababa itong aya, may okasyon ika sa Madina. May pagdiriwang. Ako ay, sa akin sa Arabic, sa term natin, nagtatagay. Para mas maintindihan natin Ako ay nagtatagay ng alak. Sami'tu munadi yunadi ghayra al-adhan. Ang sabi niya, nang narinig ko na may tumawag pero hindi naman adhan, sumisigaw pero hindi adhan. Habang tinatagay ko yun, habang lumalapit, lumilinaw, ang sinasabi, ala innal khamra qad harran, ala innal khamra qad harran. Hindi ba't ipinagbawal na ang alak? Hindi ba't? Parang adhan, sinisigaw. Ipinagbawal na ang alak, ipinagbawal na ang alak. Sa aktong pagdiriwang, nabitawan nila, lahat ng alak ay itinapo nila sa kalsada ng Madina. Literally, bumaha ng alak sa kalsada. Pati yung merong napainom, nung narinig nila yung tawag, idinura nila yun. Sami'na wa ata'na. Subhanallah, nung narinig namin, sinunod namin. Mga kapatid sa Islam, kung kukuha tayo ng aral dito, ito yung number 1. Ang
Ang layo na ng pagitan natin sa hijrah, sa pagkakababa ng aya patungkol sa alak, at pag narinig to ng ibang Muslim na mayroong gantong gawain, makakarinig pa tayo ng alibay. Sasabihin ng iba, hindi alak ha? Hindi naman alak yung aming iniinom. Ibang pangalan. At alam nyo ba, may nagtatanggol na pwede yung drugs? A'udhu billah. Bakit? Wala naman shabu sa Quran eh. Hindi binanggit eh. Wala namang marijuana, wala namang ecstasy, wala namang so on and so forth. So pwede ito. Yung bawal sa Quran, alak. Kullu ma khamar al-aql fahuwa khamr. Ang pamantayan sa fiqh, lahat ng nakakabangag sa pag-iisip ng tao ay alak. Kung wala yung shabu, hindi good news sa iyo yun, pero yun ay nakakabangag ng sa utak ng pag-iisip. Yun ay haram. Ang aral natin ditong malaki, nung narinig nila na bawal na yung alak, kaagarang pagsuko ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ya Allah, marami kaming ginawa na bawal. Pag narinig nawa namin ang iyong pagbabawal, ibilang kami sa mga makakarinig at susundin. Amin ya Allah. Ngayon, pag meron kayo natuklasan sa oras na ito na bawal, na-meet mo yung kapatid mo kanina na sinabi bawal yung magkaroon ng paswerte, agimat, alak, anuman sa Islam, sundin mo. Nung bago kami nag-aral sa Islam, nung hinipan ko yung pagkain, nasita ko ng hindi magandang pagsisita. Ya akhi, haram hada, haram, haram. Sumama yung loob ko at hindi ko siya sinunod. Bakit? Ang pangit ng pagkakasabi. Ano ba naman mali? Nahipan ko yung pagkain. Pero kung ito ay sinabi ni Allah at ng kanyang sugo, qala Allahu, qala Rasul, sasama ba loob natin? Kahit na ba mali yung pagkakasabi sa atin. So ang sakit natin dito, yung paano natin sasabihin yung haram sa kapatid natin, hindi ba? Pero yung sinasabi niya tama. So anong dapat nating aralin? Hikmah. Masya Allah. Hikmah. Kung paano mo sisitahin yung hijab na mali, kung paano mo sisitahin yung pantalon na mahaba, kung paano mo sisitahin yung maling hanap buhay, kung paano, and so on and so forth. Anong kailangan natin? Hikmah. At pagkatapos ng hikmah, idua natin kay Allah na pag narinig natin ay susundin natin at ito ay kabilang sa malalaking aral ng reliyon natin. Amin ya Allah. Pangalawang tagpo, tungkol sa mga Hudyo. Exciting, no? Pag binabanggit yung Hudyo. Hindi ba tayo nagtataka pag nagbabasa tayo ng sira? Mas nauna pa ang Hudyo, Jew, Yahud. Sa Arabic, Yahud. Mas nauna pa sila sa Madina kaysa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ba tayo nagtataka? Ang Madina ay lugar ng mga Arab. So paano nagkaroon ng mga Jewish doon? Ito ay napakalinaw na dalil, katibayan na ang mga Hudyo naniniwala sa parating na propeta na nakalagay sa kanilang aklat, sa Taura, na doon sa Madina darating ang huling sugo. Aha. Kaya sila naunang tumira doon dahil gusto nilang sila yung unang makahalubilo sa propeta. At isa sa kanilang tagapagturo, Rabbi ang tawag, si Abdullah ibn Salam. Dahil siya yung pinakamaalam sa kanilang aklat, Taurat, Hudyo. Lagi niyang sinusubaybayan sa taong ito, sa buwan na ito, updated siya kumbaga. Hanggang sa isang beses siya ay nasa kanyang farm, sa kanyang taniman, sapagkat ang Madina ay punong-puno ng tamar. Masya Allah. Ajwal Madina. Doon nagmumula yung mga iba't ibang uri ng tamar na kinakain natin sa buwan lamang ng Ramadan. At inshallah magkaroon tayo ng matikman natin yung tamar na galing sa Madina na ajwa, na kung saan sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay magkakaroon ka ng proteksyon sa iba't ibang uri ng sakit. Nandun siya sa kanyang farm, itong rabbi na ito
nang makita niya na yung ulap gumagalaw. Subhanallah. Natatandaan niya na ito yung kabilang sa palatandaan ng pagdating ng huling propeta, na siya ay sinusulungan ng ulap. At sabi niya, ito na yung araw. Ngayon na yung araw. Para kalapit. Ngayon na yung araw. Pagkita niya sa ilalim ng ulap na yon, nandun ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ilang mga sahaba. Inisa-isa niya lahat ng palatandaan. Sabi niya sa sarili niya, mukha pa lang ng sugo na ito ang makita ko, alam ko na siya yon. At pagkakita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Abdullah ibn Salam sa mukha ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ito na. Ito yung sugo, lalapitan ko siya para maniwala sa kanya. At ganun ang ginawa niya. Sinabi niya, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ikaw yung huling sugo na hinihintay namin. Kinilala siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinawag siya, ya Abdullah. Sabi niya, di ba ikaw yung pinakamataas na tagapagturo nila ng mga Hudyo? So maraming Hudyo sa Madina. Sabi niya, opo ya Rasulullah. Okay, kung ganun, sabihin mo sa kanila na ikaw ay nag-Muslim na at susunod sila sa iyo. Hindi ba ganun? Hindi ba pag merong isang religious leader at nag-Muslim siya, susunod yung kanyang mga followers? So sabi niya, ya Rasulullah, hindi po sila magmumuslim, kilalang kilala ko kung ano ang ugali nila. Hindi sila susunod. Pero dapat subukan natin. Sabi niya, sige po, payag ako ya Rasulullah, subukan natin. So sila ay gumawa ng eksena at tumayo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa harap ng mga Hudyo. At sinabi niya, kilala niyo ba si Abdullah ibn Salam? Opo ya Rasulullah, siya ang pinakatapat, siya ang anak ng matapat, siya ang kaibigan, siya ang mapagkakatiwalaan, siya ang tagapagturo, siya lahat ng kabutihan. Sinabi nila, pinuri nila si Abdullah ibn Salam. At sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung siya kaya ay magmumuslim, susunod ba kayo? Maniniwala kayo? Habang sinasabi ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lumabas siya at sinabi na, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Pag sabi niya yon, yan ay sinungaling, anak ng sinungaling, hindi mapagkakatiwalaan, ayaw namin Diyos sa taong yan, hindi namin yang gusto. So subhanallah. Sino ito? Si Abdullah ibn Salam. Gusto kong kumuha ng aral. Minsan pag nakakasalimuhan natin yung mga kapatid natin, meron siyang sinabi doon na kilala ko yung tribo ko, hindi sila susunod. Madalas ito makita sa mga Muslim, katabi ng tradisyon ng tribo at Islam. Halimbawa, baka makarelate kayo halimbawa sa kasal, pag sinabi natin, bro, sister, bawal kasi yan sa Islam. Hindi pwede kasi ito, tradisyon namin ito. Pag hindi ito nagawa, magagalit yun, walang kasal, mapuputol na. Kailangan sundin to. Di ba ganyan? Itong kapangyarihan ng tribo at Islam yan, pero hindi yan maintindihan ng mga lolo ko, ng mga tiyahin ko, ng tribo namin, so on and so forth. Parang ganito nangyayari, no? Hindi, Islam to, ito yung dalil. Oo nga, pero magagalit yung lolo ko, hindi matutuloy yung kasal, gawin natin yan, kahit bid'a yan. Subhanallah. Hindi na lang ako magbibigay ng sample. Pero totoo, may nangyayari. In short, nung nag-Muslim si Abdullah ibn Salam na leader nila, tagapagturo nila ng kanilang reliyon, nilayuan siya ng mga Hudyo at nagreklamo siya isang beses sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi pagrereklamo na ayaw niya ng mag-Muslim. Nagsabi siya ng laman ng kanyang puso, ya Rasulullah, nung ako po ay nag-Muslim, wala na akong kaibigan. Masya Allah. Umalis sila lahat sila nilalayuan nila ako. Pag nagiging religious ka, baka ma-experience mo to. Umalis yung tao sa'yo. Kasi lahat na lang ng topic na lumalabas sa bibig mo tungkol sa Islam, bingin-bingi na kami sa mga sinasabi mo tungkol sa Islam. Nung sinasabi niya ito sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumaba ang ayah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama waliyukumullah wa rasulahu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuz zakat wa hum raki'un.
Alam mo ba ang kaibigan mo ay si Allah? Subhanallah. Nag-Muslim ka, nawalan ka ng kaibigan, bumaba yung aya. Alam mo ba, ang kaibigan mo ay si Allah, ang kanyang sugo, ang mga nagtatayo ng sala at nagbibigay ng zakat, wahum raki'un, habang nagbibigay ng zakat, habang sila ay nakaruko, yan ang mga kaibigan mo. So nawalan ka ng kaibigan, at ang kaibigan mo sa kawalan ng pananampalataya ay kaibigan mo ba saan? Sa haram. Ngayon sinasabi ni Allah, huwag kang malungkot dahil kaibigan mo si Allah at kanyang sugo at mga nagsasala at nagbibigay ng zakat habang sila ay nakaruko. Pagkatapos ito ipababa, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bumalik sa masjid. Pagbalik niya, nakakita siya ng isang pulubi na merong sadaka, hawak-hawak na pera. Sabi niya, saan ka galing? Sa masjid po. Nabigyan ka ba ng zakat? Opo. Sino nagbigay sa iyo? Si Ali radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib. Sabi niya, nagsasala siya nang binigyan ka? Opo. Sa anong position siya? Habang siya po ay nakaganto, habang siya po ay nakaruko, nagbigay siya ng zakat. Ano ba sabi sa ayah? Ang kaibigan mo si Allah, ang kanyang sugo, mga nagtatayo ng sala, mga nagbibigay ng zakat habang sila ay nakaruko. Subhanallah, nakaruko siya nang binigyan ka? Opo ya Rasulullah. Tingnan mo yung ayah, yung pagitan. Ilang minuto lang sinasabi na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong nakaruko na nagbibigay ng zakat. So pwede bang magbigay ng zakat pag nakaruko? Wahum raki'un, sinabi. Of course hindi pwede. Pero nung una, tandaan natin, eto, lesson. Sa Madina, ibinibigay yung mga batas paunti-unti. Nung ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang aya na waqumu lillahi qanitin, at kayo ay magsala kay Allah ng mataimtim, bawal na magsalita, bawal na kumilos, bawal na gumalaw sa sala. Pero noon pwede. Noon pag nagsasala tayo at may gusto kang iabot o may gusto kang umatras, gusto mo magbukas ng pinto, gusto mo magzakat, gusto mo magsalita, pwede. Noon. Pero ngayon, hindi na. Dahil kompleto na yung pagbabatas. So hindi na tayo pwede gumalaw. Baka umuwi ka, yun yung inabot mo sa lecture, tapos pag uwi mo sa bahay, nagsasala ka, nagbubukas ka pa ng TV, nanonood ka pa ng balita. Kasi umalis ka, hindi mo tinapos yung lecture. Waqumu lillahi qanitin, at tuwing kayo ay magsasala kay Allah, magsala kayo ng mataimtim. Nung kami ay nagsisymposium sa PUP, nakatanggap kami ng isa sa sa tingin ko medyo nahirapan yung team namin sa tanong na yon. Pagkatapos namin mag-explain ng Islam, 5 pillars, shahada, sala, and so on and so forth, nadaanan namin sa topic namin yung wudu, na kami ay bago magsala, nagbubudo, dumadalisay kasi si Allah gusto niya yung dalisay, gusto niya yung malinis. Nagtanong yung isang estudyante, PUP ang sabi niya, hindi ba kayang tanggapin ng Diyos nyo yung inyong dasal nang walang wudu? Kaya? Ba't kayo nagwuwudu? Meron bang sasagot mula sa audience? Siguro pag napaghandaan mo to, okay. Pero yung gugulatin kang ganon sa entablado na may ganong tanong, nakakatakot na hindi natin ma-represent yung Islam sa magandang larawan. At aalis yung mga tao na, ito mo, hindi niya nasagot yung tanong. Hindi ba nakakatakot rin magdawa Wallahi. Pero isa sa mga sheikh, sa mga daya ng panahon na yon, si Allah subhanahu wa ta'ala ay may sistema, sabi niya. At ang wudu ay sistema ni Allah na nilagay niya sa ating ibada na hindi natin pwede tanggalin. Pag si Allah subhanahu wa ta'ala gumawa ng isang bagay, naglikha, makikita mo yung kanyang, sabihin natin sa term natin, trademark kay Allah yan. Halimbawa yung universe, may system, solar system. Sa atin, sa katawan natin, punong-puno ng sistema. Kaya ni Allah subhanahu wa ta'ala gumawa ng isang tao na walang laman ng loob. Pero nilagyan niya ng skeletal system, nervous system, and so on and so forth ng mga system sa loob ng katawan natin. Ngayon, sa pagsamba ni Allah, sabi niya, magwudu tayo, ayaw mo? Masya Allah. Nakita nyo, ang pangalawang punto na sinasabi natin dito ay
Sa panahon ng hijra sa Madina, napulido ang ating mga ibadah. At tinanggap ito ng mga sahaba at hanggang ngayon natututunan natin. Ang sahaba, sila yung mga hamalatuddin, nagdala ng ating reliyon. Sinasabi ba sa Quran kung ilan rakaat tayo magduduhur? Fajr, Maghrib, Isha? Hindi sinabi. Pero may dalil sa Quran na wajib ang sala at meron tayong Fajr, meron tayong Asr. Pero yung detalye kanino natin natutunan? Sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sa mga sahaba. Ito, napakalaking aral na ito. Kasunod, meron din pangyayari sa Madina na merong isang tao, ang pangalan ay Al-Harith ibn Dirar Al-Khuzai. Meron matandaan yung mga pangalan, pero siguro kung 3, 4, 5, 10 beses natin ito marinig, matatandaan natin. Al-Harith ibn Dirar Al-Khuzai. Dumating siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagmuslim siya. Paigsiin natin yung kwento. At nung nagmuslim siya, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meron ka bang kayamanan? May pag-aari ka ba? Meron po ya Rasulullah. Kung ganon, wajib sa iyo magzakat. Tandaan natin, Madina na ito ha. Wajib sa iyo magzakat. Ganito yung zakat, kukunin mo pag umabot siya sa nisab, and so on and so forth. In-explain sa kanya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At nangako siya, ya Rasulullah, tutuparin ko po ang utos ng zakat. Okay? At umuwi siya sa kanila. Pag uwi niya, nangako siya, ya Rasulullah, magdada'wa po ako sa amin. Masya Allah. Ngayon, di ba, maraming OFW nagsisipagbalik Islam. Pag uwi, nagdadawa. Masya Allah. Nung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pumupunta sila sa Madina, nagmumuslim sila. Pag uwi nila, nagmumuslim yung kanilang mga kapitbahay, yung kanilang tribo. At ito, ang sahaba na ito, si Al-Harith, pag uwi niya, nagdawa siya at nagmuslim yung buong tribo niya. At ang pangako niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pag sila ay nagmuslim, ya Rasulullah, mangongolekta kami ng zakat at ibibigay namin sa Islam, sa iyo, ya Rasulullah. Kung ganon, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magtatalagai ka ako ng tao na kukuha sa inyo ng zakat sa gantong panahon. Sinet na nila yung date. Mapapansin nyo, pag nag-aaral kayo ng sira ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matagal pa mangyayari, siniset na nila. Kasi wala naman sila masyadong communication. Walang magpo-post na, ya Rasulullah, nag-Muslim sila. Walang magla-like, walang mag-share. So dumating yung takdang panahon at nagtipon-tipon sila ng kanilang mga zakat. At ibibigay natin to sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakatul mal. Hindi ito napapractice sa Pilipinas, Masya Allah. Zakat, hindi masyado na isasagawa ng maraming mga Muslim, samantalang ito ay isa sa haligi ng Islam. Hinihintay nila yung ipadadala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pangalan na Al-Walid ibn Uqbah. Siya ang darating, hintayin nyo siya. At hindi siya dumating. Naisip nila, kung ganon, magbuo tayo ng grupo at tayo ang pupunta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at makikita pa natin siya. At yung oras na yon, dumating si Walid ibn Uqbah at nakita sila, bumuo sila ng grupo. Mali niya inisip. Tumakas siya. Nung nakita niya eksena na yon, bumalik siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si Al-Harith nagmurtad. Hindi na siya Muslim. Gusto niya akong patayin at ayaw niya magbigay ng zakat. Bakit? Ano nakita niya? Grupo ng mga tao papuntang Madina Nagtaka ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At lumipas ang ilang mga panahon, dumating siya sa Madina at tinanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Harith, ano nangyari? Ba't umalis ka sa Islam? Sabi niya, ya Rasulullah, hindi totoo. Wallahi, kaya kami nandito ngayon dahil hindi dumating yung pinadala mong tao at iaabot namin sa iyo ang aming zakat. Subhanallah. Bumaba ang isang ayah. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Buti na lang nasama to dito ngayon.
O kayong mga mananampalataya, pag may dumating sa inyong balita mula sa mga fasik, sa hindi mabubuti ang gawa, ay pagtibayin nyo muna, kumpirmahin nyo, at baka kayo ay magsisi sa gagawin ninyo na hindi naman pala totoo yung balita na yun. Patusbihu ala ma fa'altum nadimin. Subhanallah. Mga kapatid sa Islam, kung meron kayong pagkakataon bumisita sa iba't ibang jamaah natin ngayon at makikinig kayo ng kwento, wag ikaw yung kwento ng kwento, makinig tayo minsan, at makikinig ka ng mga salaysay nila patungkol sa kanilang mga jamaah, halos lahat ng jamaah ay may mga ganitong problema. Galit yun sa isa, yung isa galit doon, galit dito. Bakit? Dahil sa mga balitang hindi nakumpirma. Allahu musta'an. Ito aral sa Quran, sa talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero mahilig tayo maniwala kaagad sa balita. Hindi natin kinumpirma. Talamak na talamak. Siguro ang bawat isa may kanya-kanyang kwento. Masyado. Paano? Patusbihu ala ma fa'altum nadimin. At baka magsisi ka sa ginawa mo. Yung ginawa na yun ng sahaba, pwedeng maghanda ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng mga sundalo at digmain nila yung mga yun dahil sa maling balita. Paano? Nagalit ka sa isang tao, galit na galit ka dahil sa natanggap mong balita, paano kung mahal na mahal ka pala niya? Nagdudua siya sa iyo at miss na miss ka na niya. So paano kaya? At gabi-gabi, sinusumpa mo siya. Parusahan siya ni Allah. Wallahi siya, walang iya, siya, salbahay siya. Pero siya naman nagdudua gabi-gabi, Ya Allah, ingatan mo si Fahad. Ya Allah. Ya Allah, mahal na mahal namin si Fahad, Ya Allah. Pero galit ka sa kanya pala. Allahu musta'an. Aral mula sa pangyayaring ito sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talamak, in ja'akum fasikum binabain. I-memorize natin ito. Hindi naman masama, hindi naman kukuha sa iyo ng malaking pagod na i-verify mo yung balita at huwag ka munang umaksyon. Wala ka naman deadline na magalit. Allahu musta'an. At mga kapatid sa Islam, ano ba para sa atin ang hijrah? Pagkatapos ng hijrah, ano ba ito? Isang buong araw, 5 lectures. Wow! Pero ganun pa man, hindi natin itong mauubos talakayin. Ito ang aking saloobin. Madramang saloobin. Ang pagkatapos ng hijrah, ang pamumuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madina, wallahi al-azim, ay may malaking aral. Wallahi, sumpaman kay Allah. Una, literal na pagkawala ng shirk. Tama ba? Hindi ba't pagbalik nila sa Madina nung Fathu Makkah, binasag nila yung mga ribulto sa Kaaba? Ito ay naganap saan? After hijrah. Pangalawa, ito ay pagkawala ng kufur sa mga mananampalataya. Kufur, yung kawalan ng pananampalataya. Kufur. Bakit? Sapagkat pinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga batas, ang mga pagsamba, ang mga pakikitungo na kakailanganin ng isang mananampalataya. Sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, Arkanul kufru arba'ah. Ang kufur, ang kawalan ng pananampalataya ay may 4 na haligi. Ang una, al-kibir, wal-hasad, wal-ghadab, wal-shahwa. Sabi niya, ang haligi ng kufur, pakatandaan natin, yung kawalan ng pananampalataya, ang unang haligi nito ay yung pagmamalaki, kibir, pagyayabang. Ang kasunod ay anggit, ang kasunod ay galit, at kasunod ay shahwa, desire. Itong 4 na ito, pag tinanggal mo sa buhay mo, natanggal mo yung kufur. At kailan ito tinanggal? Kung mapapansin natin, lahat ng dumarating na pagbabatas sa pagsamba, sa pakikitungo, lahat ito ay tinatanggal sa mga sahaba. Hindi ba't nagkaroon tayo ng magandang halimbawa ng kapatiran sa Madina? Meron o wala? Pero tingnan nyo yung kapatiran ng mga Muslim ngayon, parang wala silang halimbawa. Para tayong walang halimbawa mula sa sahaba na napakahina ng
performance natin pagdating sa brotherhood o sisterhood, parang wala tayong alam na kwento mula sa mga sahaba, ayah, hadis, dalil tungkol sa kapatiran. Alam ko sasangayon kayo. Dahil yun ang nakikita natin ngayon sa ating kapaligiran. Wallahu musta'an. Tinanggal itong lahat saan? Sa panahon pagkatapos ng hijrah. Dito napulido ang pananampalataya ng mga sahaba. At naway, mas marami pa natin itong pag-usapan, pag-aralan ng sarili nating pagsisikap. At bilang panghuli, Fahad, i-close ko dito at inshallah para magkaroon tayo ng question and answer. Sige. Ang huling bahagi ng hijrah ay ang Fathu Makkah, pagkabawi nilang muli sa Makkah, bumalik sila doon. Kung matututunan lamang natin, ito ang isa sa pinakamalaking gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alin yun? Ang muli nilang mabawi ang Makkah at matanggal ang mga ribulto sa Kaaba. Allahu Akbar. At ito yung famous na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nung muli nilang mabawi yung Makkah, di ba pinarusahan siya ng mga Quraysh? Nag-aabang yung tao kung anong gagawin sa kanila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi lang niya, idhabu fa antumut tulaqa. Natatakot sila dahil sa sama nila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akala nila gagantihan sila. Pero anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga taga Makkah? Malalaya kayo, maaari na kayong umalis. Dalil na hindi tayo terorista. Kung terorista ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pupudpudin niya yun, gagantihan niya yun, pero hindi. Idhabu fa antumut tulaqa. Okay, pagkatapos nitong Fathu Makkah, muli nilang nabawi yung Makkah, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang kaibigan para silang nag-unwind. Alam niyo yun, pag meron kayong ginawang malaking project, activity, napagod kayo, ang sarap kasama ng best friend mo, di ba? Sino mang malapit sa iyo, sinishare mo yung success, yung victory. So may ganong tagpo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama niya si Abu Bakar, silang dalawa ay nagre-relax. Pagkatapos nito na mabawi nila yung Makkah. Imagine, ha? Yung soldier na nilid nila, 10,000, marami nangyari. So, gusto nila mag-relax. Kahit wala kayong pag-usapan, nagtsatsaa kayo sa desert o dumating si Jibril alayhi salam sa tagpo nila na yun. Mag-best friend. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Pagdating ni Jibril, assalamu alayka ya Rasulullah. Nagsalam siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, hindi nakikita ni Abu Bakar si Jibril alayhi salam. Nagtanong si Jibril, bakit yung damit ni Abu Bakar radhiyallahu anhu ay konti yung pin? Yung pin. Parang ang ibig sabihin ni Jibril alayhi salam, bakit ganyan yung damit ni Abu Bakar? Hindi bagay sa isang Abu Bakar. Kilala ba natin si Abu Bakar radhiyallahu anhu? Siya ay isa sa pinakamayaman sa Quraysh. Pero sumagot ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, walang duda kasi, so nando si Abu Bakar, nag-uusap sila. Walang duda kasi na si Abu Bakar ay binigay niya ang lahat ng kayamanan niya para sa Islam. Binigay niya. Kaya kung ano man meron siya, siguro yan na lang yung natira. Kakaunti. At totoo yun. Kung matatandaan niyo, may hadis ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nag-uunahan sila ni Umar sa magbibigay ng salapi. At hindi nila malagpasan si Abu Bakar. Ibinigay nila yung kalahati ng kanilang kayamanan at pagdating kay Abu Bakar, sabi niya, anong binigay mo para kay Allah? Sabi niya, binigay ko lahat. Anong iniwan mo sa pamilya mo? Taraktullaha wa rasulah. Ang iniwan ko sa pamilya ko ay si Allah at kanyang sugo. So si Abu Bakar, ito yung nangyari sa kanya. Pinapaliwanag niya ito kay Jibril alayhi salam.
At may sinabi ulit si Jibril. Sabihin mo sa kanya na si Allah ay nagsasalam sa kanya. Assalamu alayka ya Abu Bakar. At pinapatanong sa kanya ni Allah kung ikaw ba ay kontento at nalulugod sa buhay mo. Sabi niya, ya Abu Bakar, salam daw, sabi ni Allah. Subhanallah. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Nagsalam si Allah. So imagine, sinasalam ka ni Allah, ipinarating kay Jibril alayhi salam sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, salam daw. At tinatanong ni Allah kung kontento ka daw ba sa meron ka, kung nalulugod ka. Ang sabi niya, wallahi, ako ay nalulugod sa binigay sa akin ni Allah at walang pagsisisi, walang paghihinayang. Ako ay natutuwa, masaya sa anumang pinagkaloob sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y sinabi ni Abu Bakar na mula sa pagiging mayaman at hindi makapagsuot ng maganda. Mga kapatid sa Islam, dito ko gusto kumuha ng aral. Kung tatanungin tayo sa paglalakbay ng ating pananampalataya, nasan na ba tayo? Nasa Makkah ka ba o nasa Hijrah ka na? Tandaan niyo to. Hindi magkapareho. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qabla al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'da Allahi al-husna wallahu bima ta'lamuna khabir. Sinabi ni Allah, hindi magkapareho sa inyong mga mananampalataya yung mga nakipagdigma, yung mga lumaban, yung mga nagbigay ng salapi bago pa makubkob o makuha ang Makkah kaysa pagkatapos. Naintindihan niyo kung anong ibig sabihin? Pagagaangin ko. Nung mahina pa ang Islam at hindi ka nagmumuslim, magkaiba kaysa sa malakas na ang Islam at nagmuslim ka. Nauunawaan ba natin ito? Maari may sitwasyon kayo na ang Islam ay napakahina at ayaw mong gumawa ng iyong pananampalataya. Bakit? Ano ba pakinabang ko? Kaysa pag malakas na yung Islam at doon ka gugugol ng salapi at doon ka makikipaglaban. Sinabi ni Allah, hindi sila magkatulad. Sila, yung mga gumastos sa landas ni Allah, nakipagdigma nang mahina pa yung Islam, sila ang may mas malaking gantimpala kaysa doon sa pagkatapos lumakas ng Islam. Wa kullu wa'dallahi al-husna. At ang pareho ay pinangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan. So mga kapatid sa Islam, ngayon, kung itutugma natin sa ating buhay, asan tayo sa paglalakbay ng ating pananampalataya? Marami kasi, sabihin natin, hindi pa nila kayang magbigay para sa Islam. Bakit? Ito lang nakikita ko eh. Ito lang. Dawa. May dawa activity kami. Pwede ba kayo tumulong na inyong salapi, ng inyong oras, na inyong pagod, na inyong lakas? Ano bang dawa yan? Baka wala rin epekto yan. Mga kapatid sa Islam, ito'y panawagan na habang bukas pa ang pagkakataon para maglingkod ka sa reliyon mo, maglingkod ka. Dahil baka darating ang panahon na hindi na yung kailangan ng Islam. Subhanallah. Tingnan natin yung ating sitwasyon ngayon, mga kapatid sa Islam. Wallahi, hindi ba natin kailangan kumilos para sa reliyon? Hindi ba? Ano bang hinihintay natin? Hindi ba tayo napapagod na yung tingin ng mga hindi Muslim sa atin? Hindi ba tayo tutulong sa pagpapaliwanag ng ating reliyon, sa pagdadaya, sa pagtulong sa mga mahihirap? Lahat ng ito ay magtatagumpay ang Islam. Pinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero bukas pa yung pagkakataon para ikaw ay makatulong. Pero hindi sa atin lalakas yung Islam. Pero binubuksan ni Allah. In tansurullaha yansurkum. Kung tutulungan niyo si Allah, tutulungan niya kayo. Wa yuthabbit aqdamakum. At magiging matibay ang pagkakatindig niyo sa reliyong ito. So mga kapatid sa Islam, punong-puno ng aral ang gabing ito. At ito ay paalala sa ating lahat na magsikap tayo para sa atin, sa ating pananampalataya sa ating sarili. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Hindi magwawagi sa inyo ang kabutihan hanggat hindi kayo nagsasakripisyo ng bagay na gustong-gusto nyo at kamahal-mahal sa inyo. Kung gusto natin magwagi yung kabutihan sa ating sarili, magtagumpay ang ating reliyon, lumakas ang kapatiran ng Muslim, maging malakas ang ating dawa, nasa pagtutulungan ng bawat isa. At igawad nawa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan niya tayo ng malakas na kapatiran. Ya Allah, bigyan niya tayo ng kaalaman, bigyan niya tayo ng pagkakaisa, ibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tulong na kinakailangan natin para sa ummah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالعمر المطاع جئت شاهد